Tara, alamin natin ang isang napaka-hindi kapanipaniwalang kwento. Tungkol to sa isang ordinaryong tao, pero naniwala siya na may nadiskubre siyang sikretong code na, alam niyo yun, nasa harap lang pala natin the whole time. So kilalanin natin yung bida sa kwento natin, si William Miller. Hindi siya superhero o kaya hari. Ordinaryong magsasaka lang talaga siya. Pero after niyang makipaglaban sa isang gera, grabe, napaisip siya ng malalim tungkol sa buhay at kamatayan. Dahil doon, nagkaroon siya ng mga tanong na, alam yun, malalaki at medyo nakakatakot na walang makasagot. Dahil sa mga duda niyang to, nag-decide siya na harapin yung librong pinakapinagdududahan niya, yung Biblia. Ginawa niyang misyon to. Hahanapin niya mismo yung sagot para sa sarili niya. Ang hindi niya alam, yung paghahanap niyang yun pala yung magiging simula ng isang discovery na, grabe, yayanig sa buong mundo. Okay, so paano nga ba niya to sinimulan? Well, after so many years ng pagdududa, sabi ni Miller sa sarili niya, kailangan kong malaman ang totoo. At yun naman, kinuha niya yung mismong librong hindi siya sure kung mapagkakatiwalaan ba niya o hindi, ang Biblia. At yung diskarte niya, parang detective. Alam niyo yun, para siyang nasa isang crime scene. Sabi niya, okay, kalimutan muna natin lahat ng opinyon ng iba. Ang tanging ebidensya lang na gagamitin niya ay yung libro mismo. At para maging fair, nag-set siya ng ilang very strict na rules para sa investigasyon niya. So ano yung rules niya? Simple lang. Number 1, magsimula ng walang anumang nabuong opinyon, as in blank slate. 2, hayaan na ang Biblia mismo ang magpaliwanag sa sarili niya. At 3, bawat salita importante, parang mga clue talaga. Pinagkukumpara niya lahat ng talata, lahat ng salita, hanggang sa unti-unting mag-fit yung mga puzzle pieces. At sa gitna ng pag-aaral niya, may natuklasan siyang parang isang susi, isang secret key na parang nag-u-unlock sa mga hula, lalo na yung mga tungkol sa panahon o oras. Tinatawag to ng mga scholars na year-day principle. Medyo technical pakinggan pero simple lang to. So, ano ba tong code na to? Ganito lang kasimple. Sa mga hula daw sa Biblia, kapag sinabing isang araw, ang katumbas nun sa totoong buhay ay isang taon. Gets? So for example, kung may hula na nagsasabing 10 araw, ang ibig sabihin pala nun, 10 taon talaga. At itong simpleng susi na to, ito yung nagbukas ng lahat para sa kanya. Okay, so gamit yung secret key na yon, dumating na tayo sa pinakamalaking discovery niya. Ready na ba kayo? Kasi dito na talaga nag-level up lahat. Nakita siya ng isang super misteryosong hula sa libro ni Daniel na parang nagsimula ng isang countdown. Ang sabi sa hula, may mangyayari pagkatapos ng 2,300 na araw. So gamit yung code niya, ano yun? Tama, 2,300 taon. Pero syempre, di ba bawat countdown kailangan ng starting point. Kailan ba magsisimula yung bilang? So, naghanap ulit si Miller sa Biblia. Para siyang naghahanap ng clue. Hanggang sa may nakita siyang isang utos. Yung utos na muling itayo ang Jerusalem. At na-trace niya yung utos na yon sa isang specific na batas, isang dekreto na ginawa ng isang hari sa Persia, si King Artaxerxes. At alam niyo kung anong taon yon? 457 BC. Yun yung starting point. Okay, dito na talaga yung mind-blowing part. Kinuha niya yung calculator niya. Well, hindi literal na calculator, pero ginawa niya yung math. Mula 457 BC, nagdagdag siya ng 2,300 years. At yung resulta? Grabe, nagulat siya. Kasi yung dulo ng countdown, papatak sa panahon niya mismo. Hindi to kwento lang ng nakaraan. Mangyayari to very, very soon. Imagine nyo yun. Mula sa pagiging super skeptic, ngayon, para sa kanya, yung Biblia ay naging isang bagong libro. Sabi pa nga niya, lahat daw ng dating madilim at misteryoso ay naging malinaw na. Talagang napuno siya ng saya at excitement. At habang nagsisimula ng ibahagi ni Miller yung mga nadiskubre niya, may nangyaring. Something na hindi inaasahan. Isang bagay na galing sa langit na nagpatigil sa lahat at nagpatingala sa kanila. Noong gabi ng November 13, 1833, nasaksihan ng napakaraming tao sa buong North America ang pinakagrabe, pinakaspectacular na meteor shower na naitala sa kasaysayan ever. Try nating i-imagine yung nakita nila. Sabi ng isang nakasaksi parang lahat ng bituin sa langit nag-ipon-ipon sa isang lugar tapos sabay-sabay na bumagsak. At hindi to sandali lang libo-libo, thousands upon thousands na mga falling stars ang nagpaliwanag sa gabi.
At tumagal to ng ilang oras, mula 2:00 ng madaling araw hanggang mag-umaga na. At dahil dito, maraming tao yung biglang may naalala. May isang hula daw kasi sa Biblia na nagsasabing yung mga bituin mahuhulog mula sa langit. Parang mga bunga ng igos na nalalaglag kapag niyugyog yung puno. So yung mga tao, natakot sila. Pero at the same time, namangha rin. So after nung sign na yon mula sa langit, yung mensahe ni Miller kumalat na parang wildfire. Mabilis. Pero hindi lahat masaya sa narinig nila. Actually, sa simula, medyo nag-hesitate pa si Miller. Alam nyo ba, for 9 years, sa mga kaibigan at pamilya niya lang to sinasabi. Kasi pakiramdam niya, napakabigat na responsibilidad nito. Umaasa siyang sana ibang pastor na lang o mangangaral ang magkalat ng mensahe. At yung mensahe niya, talagang hinati niya yung mga tao. Sa isang side, may mga nakahanap ng pag-asa. Nagbago sila ng buhay, nag-revive yung faith nila. Pero sa kabilang side, grabe yung galit at pangungutya. Tinawag siyang sinungaling, panatiko at kung ano-ano pa. Pero yung nakakatuwa, habang lalong sinusubukan ng mga tao na patigilin siya, parang lalo namang dumarami yung gustong makinig. Curious sila. Ano ba talaga yung nadiskubre nitong magsasaka sa Biblia? So yun yung kwento. At iniiwan tayo nito ng isang malaking tanong na siya ring tanong na hinarap ni William Miller. Kayo, tatanungin ko kayo. Kung ikaw, naniwala kang may nalaman ka tungkol sa hinaharap, sasabihin mo ba sa buong mundo?